at saka concerts, bakit pinasok mo po ang pagpuproduce ng stage play? Actually, itong stage play na to, dahil kay Direct Dante, because Dante is my old friend, and he requested me na gagawa ng ganitong play. So, okay naman, medyo less budget din, at saka at the same time, maganda na may istorya. Okay, excited po ba kayo sa stage play? Of course. Okay, thank you. Sana nga matulungan sa media na ma-disseminate ito kasi maganda ang istorya. Okay, thank you, sir. Kay Direct Dante, Direct, yes. Bakit namin papanoorin ang stage play na 8,000 piso? Okay, so what a wonderful question. First and foremost, syempre sobrang pasasalamat ako kay Engineer Austria. Hindi lang siya kaibigan. Sabi ko nga, kahit paulit-ulit maririnig to sa tuwing tatanungin ako. Sa buhay kasi ng tao, di ba, marami tayong nakikilala, maraming nagbibigay ng payo, pero pili lang, no? Bilang lang sa daliri yung magtitiwala sa atin. Kaya sobrang thankful ako kay Engineer Austria. Siguro babaunin ko ito hanggang kamatayan. Hindi sa pagiging okay ha, pero bihira kasi makatagpo ng isang taong katulad ni Sir Benji. One of a kind. Alam niya ng lahat, di ba? So, kumbaga parang nakakatuwa. Kaya ako, syempre talagang binibigay ko yung best ko. Ayokong mapaya sa kanya. Syempre sa lahat din. Kumbaga, bihira yung ganitong uri ng tao na pagkakatiwalaan ka. Ang tagal ko nang natapos yung course ko yung film. Pero eto, ngayon lang ako nabigyan ng break para mag-direct ng pelikula. Matagal na, to be honest with you, itong story na to, 2007, 2008 pa. Can you imagine? Ngayon lang siya nag-produce. Although mayroon namang pagtatangka before, pero kasi hindi nag-prosper. So, gusto ko, basta lahat ng sinusulat ko, kay Sir ko binibigay. Sa kanya lang din ako nagtitiwala. Kasi feeling ko lahat ng sinusulat ko, kakaiba, maganda. Sa kanya ko lagi binabato, sa kanya ko binibigay. Itong ganyan. So, thank you, sir. So, going back sa tanong ni, bakit panonoorin? Okay. Siguro, modesty aside, no? Kaya baka naman sabihin na maganda ito. Kasi wala namang hindi maganda tuwing tatanungin mo yung writer, yung director. Siguro, ganito na lang. Kumbaga sa inyo, no, personally, sa mga napanood nyo na before, nakapanood na rin kayo ng mga play, di ba? So, siguro hinahanap nyo rin yung kakaiba. So, ano meron dito sa isang palabas na ito? Lagi kasi may dalawang objective ang palabas. Yun nga, panlabas, panloob. Kadalasan natin nakikita yung panlabas. Yung pag-uwi natin, yun yung nag-iiwan sa isip natin, ang ganda ng bakbakan doon, nakakaiyak, etc. Ang hindi natin napapansin, yung panloob na layunin. Ano yung panloob na layunin nung pinanood natin? Ibig sabihin, ano meron, ano yung kakaiba doon? Sana yun yung lagi yung titingnan sa pelikula o play na napapanood nyo, kahit anong visual arts. So dito, ang panloob na objective ay yung kakaiba siya kasi nag-iisa lang, nag-iisang karakter. No? So, I don't know kung may napanood na kayong one character play. Ako meron, pero kasi in the forms of monologue usually. So ito kasi narrative. So alam nung ibang manunulat na medyo challenging magsulat ng narrative tapos one character. Marami na 2 characters, 3 characters. But of course, yung pagiging one character nito hindi literal, metaphor. So ibig sabihin, may second character kasi which is yung kausap niya sa cellphone na hindi nakikita. So di kung gano'n. So yes. So yun, so mag-iwan siya ng maraming lessons kasi naganap ito noong 2007, kasagsagan ng Friendster. Sinubukan natin ilapat sa panahon ngayon, hindi uubra.
kasi malaking significance ng Friendster doon sa story. But then at the same time, napapanood siya because of yung mental issues, di ba? The main character kasi is a sexy actor who happens to be merong quite disorder. Kasi in life naman, di ba, tabu pag-usapan ng sex, di ba? Pero, suriin natin sarili natin, it's either hyposexual disorder or hypersexual disorder tayo. Minsan capable tayo of doing sexual things na hindi natin alam, hindi pala normal sa iba. So, indicator niya yung story nito. Plus, mag-iiwan kasi ito ng psychological na question sa lahat ng audience pagkatapos niyong mapanood. So, may iwan sa audience na yung katanungan, sino ang nanloko, sino ang naloko, sino ang nang-isa, sino ang nakaisa. So, to top it all, ang pinaka-moral lesson ng story is, do not trust too much. Kaya huwag tayo magtiwala basta-basta sa lahat na nakikilala natin. So, thank you. Okay, thank you, Direk. Yan. Cesar Katingan. Ay, direct po. Direct, sinabi niyo po dito sa one character. Ibig sabihin po, itong apat na characters na they are playing Yes. one role. Yes. Paano po yung pagtatahi ng story? Kasi di ba sa ibang play, mayroong mga alternates, di ba? So hindi na kami kumuha ng alternates, silang apat na yon. So who happens to be who will play the role of Dante, yung main character. Kaso nga lang, pag pinanood nyo, so it's either kasi kung mapanood nyo, one of them, hindi siya yung siguro yung thought na sama-sama yung one play yung apat. Hindi. So halimbawa may sa 5 o'clock, kunwari si Paulo, sa 8 o'clock si Dre, parang gano'n. How long is the... 1 hour and 30 minutes. Sa mga main characters po, ano po yung challenge na gano'n na kayo yung bubuhat ng isang buong play totally alone po? And paano yung preparation na ginawa niyo para makuha niyo pa rin yung feelings ng mga audience? Siyempre, since ikaw lang yung kaysa sa artista sa stage, kailangan mo maghanap ng ways para hindi magkaroon ng dead air. Kasi siyempre, isa't kalahating oras tatakbo yung play. So, importante, lalo na pag isa ka sa stage, every emotion, every nuance, dapat may pakita mo, may express mo ng maayos sa audience. And siguro yun yung pinaka-challenge is how to make it not boring for an hour and 30 minutes. How to play it in a way na captivating panoorin. How do you play it in a way na magugustuhan ng mga audience. Yeah. For me naman po, ang pinaka-challenge naming apat is how to make the character very different from the style of our acting. Kasi pare-parehas po kaming si Dante. Ngayon, parang magiging boring naman siya kung bawat set, pare-parehas lang kami ng ibibigay. Siguro ang magiging challenge namin, paano atake ni Paolo yung Dante na character niya, paano ako magiging si Dante, paano si Juan Calma, paano si John Marcia. Yun may challenge namin. Sa akin po ang challenge po sa kanya is siguro dahil first time ko mag-play, then yung memorization na yun po, doon lang po ako nakatutok sa ngayon. Then yung magiging atake na lang din po is different character naman po kami. And then po yung interpretation sa movie na, sa play na po. Sa akin po yung challenge kasi first time po mag-play. Siguro kung paano kayo maakit sa akin, kailangan ko kayo entertain talaga. So, gusto ko, pag nanood po kayo, gusto ko nasa pinaka-challenge sa akin yung lahat ng mga mata nyo na sa akin lang po talaga. Basta, gusto ko kasi gusto ko pag napanood nyo ako, yung pag-uwi nyo sa bahay, may gagawin kayo. Ano yung gagawin, bro? Baka galing nilawin mo. Baka habang nanonood pa lang may gagawin.
Darasal.